Sandali lang, huwag ka munang mag-skip dahil kung ikaw ay isang SSS pensioner o may mahal sa buhay na umaasa sa pensyon, ang impormasyong maririnig mo ngayon ay maaaring direktang makaapekto sa perang pumapasok sa inyong pulsa sa mga susunod na buwan, lalo na ngayong papasok ang 2026 dahil may mga update na hindi malinaw na ipinapaliwanag sa balita pero mahalagang mahalaga para sa ating mga senior. At sa video na ito, dahan-dahan nating lilinawin kung ano talaga ang nangyayari sa SSS at GIS pension payments. Alin ng totoo, alin ng chismis, at ano ang dapat mong gawin para hindi ka maiwan o mawala ng benepisyo. Kaya siguraduhing panoorin hanggang dulo dahil ang huling bahagi ang pinakakritikal para sa bawat pensioner. At kung napapansin mo na parang palaging huli ang impormasyon na dumarating sao o nalilito ka sa pabago-bagong balita tungkol sa pension increase, delays at mga posibleng krisis sa pondo, nandito ang channel na ito para sao at para sa mga tulad natin. Dahil dito, simple at malinaw naming ibinabahagi ang tunay na update sa SSS at GIS pensyon sa Pilipinas. Walang paligoy-ligoy at walang pananakot. Kaya kung gusto mong laging handa, laging may alam, at siguradong hindi ka mabibigla sa mga susunod na pagbabago, pindutin mo na ang subscribe at samahan mo kami dahil ang channel na ito ay ginawa para sa ating mga pensioners at sa mga pamilyang umaasa sa bawat pisong pensyon. Magandang balita para sa lahat ng SSS pensioners dahil may bagong usap-usapan at inaabang update na talaga namang nagpapakilig sa maraming senior at retirado lalo na ngayong papasok ang Enero 2026. Dahil ayon sa pinakahuling impormasyon at malalakas na signal na umiikot, ang ikalawang tranche ng 1,000 pension increase ay mas lalong nagiging malinaw at mas konkretong pag-usapan. Kaya kung ikaw ay isang SSS pensioner o may magulang, lolo o lola na umaasa sa buwan ng pensyon, makinig kang mabuti hanggang dulo dahil sasabihin natin kung ano ang ibig sabihin nito. Sino ang posibleng makinabang? At ang pinakamahalagang tanong ng lahat, kailan nga ba ito posibleng maibigay? Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit nang hinihiling ng mga pensioners na hindi sapat ang kasalukuyang pensyon para makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente, tubig, gamot at araw-araw na gastusin. Kaya noong inanunsyo ang unang 1,000 increase, malaking ginhawa ito para sa milyon-milyong pensioners. Ngunit aminado ang marami na kahit may dagdag kulang pa rin ito lalo na sa mga may maintenance na gamot at umaasa lamang sa pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Kaya naman ang balita tungkol sa ikalawang tranche ng 1,000 increase ay muling nagbigay ng pag-asa at bagong lakas ng loob sa mga senior citizens sa buong bansa. Ayon sa mga nakaraang pahayag at dokumentong lumabas sa mga nagdaang taon, ang pension increase ay talagang idinisenyo bilang two-tranche implementation. Ibig sabihin, ang unang 1,000 ay naibigay na at ang ikalawang 1,000 ay itinakda para sa susunod na yugto. Kapag pinahintulutan na ng pondo at actuarial position ng SSS at ngayon napapalapit na ang 2026, mas nagiging aktibo ang mga diskusyon kung ito na ba ang tamang panahon para ipatupad ang second tranche lalo na't patuloy ang reforma sa kontribusyon at koleksyon ng ahensya. Maraming pensioners ang nagtatanong kung automatic ba itong matatanggap o kailangan pang mag-apply. At base sa mga nakaraang implementasyon, kung ito ay opisyal ng ipinatupad, inaasahang automatic itong papasok sa buwan ng pensyon ng mga kwalipikadong pensioners nang hindi na kinakailangang magsumite ng bagong aplikasyon na isa ring malaking ginhawa lalo na sa mga matatanda na hirap na sa proseso at pila. Ngunit mahalagang tandaan na kailangan pa ring maging updated ang iyong record sa SSS lalo na sa Active Bank Account o UMIDM kung saan pumapasok ang pension buwan-buwan. Ngayon, ang tanong na paulit-ulit naming natatanggap ay kung kailan eksaktong ibibigay ang second tranche 1,000 increase. At bagamat wala pang pinal na petsa na opisyal na inilalabas sa ngayon, maraming indikasyon
ang nagtuturo sa unang bahagi ng 2026 partikular sa Enero dahil ito ang panahon kung kailan kadalasang ipinapatupad ang mga bagong adjustment, reforma at pension-related updates. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit Enero 2026 ang madalas lumabas sa mga talakayan at balita. Mahalagang linawin na hindi lahat ng kumakalat sa social media ay agad dapat paniwalaan. Kaya ang pinakamainam na gawin ng bawat pensyoner ay maging mapagmatsyag, makinig lamang sa mga lehitimong anunsyo at patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na pahayag. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin maikakaila na ang patuloy na pag-aaral at pressure mula sa publiko ay isang malakas na dahilan kung bakit muling nabubuhay ang issue ng second tranche increase sa kasalukuyan. Isipin mo ang dagdag na 1,000 bawat buwan. Gaano kalaking tulong ito sa pambili ng gamot, dagdag na pagkain o pambayad sa kuryente, lalo na ngayong ramdam ng lahat ang bigat ng inflation. At para sa maraming pensioners, ang dagdag na halagang ito ay hindi luho kundi pangangailangan. Kaya naman natural lang na marami ang umaasang maibibigay ito sa lalong madaling panahon. At kung Enero 2026 nga ang target, malaking tulong ito sa pagsisimula ng bagong taon. May mga nagtatanong din kung sakop pa nito ang lahat ng pensioners, kabilang ang retirement, disability at survivor pensioners. At batay sa mga naunang panuntunan, ang unang tranche ay ibinigay sa halos lahat ng uri ng pensioners. Kaya mataas ang posibilidad na ganito rin ang maging saklaw ng second tranche kung ito ay tuluyang ipatupad. Subalit muli, ang eksaktong detalye ay nakadepende pa rin sa pinal na guidelines na ilalabas ng SSS. Sa ngayon, ang pinakamahalagang payo sa lahat ng pensioners ay siguraduhing updated ang kanilang personal information. Huwag basta-basta maniwala sa mga peking anunsyo at maghintay lamang ng opisyal na kumpirmasyon. Ngunit hindi rin masama ang maging handa at maalam sa mga posibleng pagbabago dahil ang kaalaman ay kapangyarihan lalo na pagdating sa iyong pensyon at kinabukasan. Kung ikaw ay matagal nang sumusubaybay sa mga balita tungkol sa SSS, alam mong hindi basta-basta ipinatutupad ang mga ganitong increase. Dumadaan ito sa masusing pag-aaral, aprobasyon at tamang timing. Kaya kung sakaling matuloy ang second tresya sa Enero 2026, masasabi nating ito ay bunga ng mahabang laban, patuloy na panawagan at kolektibong boses ng mga pensioners na hindi tumigil sa paghingi ng mas makataong benepisyo. Habang papalapit ang 2026, asahan natin na mas dadami pa ang update, paliwanag at paglilinaw tungkol dito. Kaya napakahalaga na manatili kang nakaabang at huwag kang mapag-iwanan ng impormasyon dahil bawat detalye ay mahalaga lalo na kung ito ay may direktang epekto sa iyong buwanang kita. At kung gusto mong manatiling updated sa lahat ng balita tungkol sa SSS pension increase, mga payment schedule, posibleng dagdag benepisyo at mahahalagang paalala para sa mga pensioners, siguraduhing suportahan at sundan ang channel na ito dahil layunin namin na ibigay sa inyo ang malinaw, simple at napapanahong impormasyon na para bang kami ay kaibigan o kapamilya ninyong nagbabalita. Walang paligoy-ligoy at walang pananakot, kundi hindi puro totoong update na mahalaga sa inyong araw-araw na buhay. Sa pagtatapos, ang balita tungkol sa second tranche, 1,000 SSS pension increase ay isang sinag ng pag-asa para sa marami. At bagamat kailangan pa nating maghintay ng opisyal na kumpirmasyon, malinaw na ang usaping ito ay patuloy na umuusad at hindi na basta mawawala. Kaya manatili tayong positibo, maging handa at sama-sama nating bantayan ang mga susunod na anunsyo dahil ang bawat piso ay mahalaga at ang bawat pensioner ay karapat-dapat sa mas maayos at mas dignified na pamumuhay. Okay. 1.